Amber POV. Malakas sa pagsinghap ang ginawa ni Amber na magmulat siya ng mga mata. Malakas ang buhos ng liwanag sa kinaroroonan niya, taliwa sa pinanggagalingan ng lugar kani-kanina lang. Amber, are you okay? Tanong ng tinig na nasa kanyang tabi. Habol ang hininga siyang bumaling sa kanyang kanan at doon ay nakita niya si Hannah na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Napakaganda at napakalinis itong tingnan sa suot nitong puting damit na pinasadya. Gayunpaman, malinaw na nakasulat sa mukha nito ang pag-aalala. Mabilis tong umupo sa gilid ng kama niya. I suppose you were having a nightmare. Bumubulong ka't nagsasayata nang hindi marinig nang dumating ako. Mabuti naman at nagising ka na. Desidido na sana ako humingi ng tulong kung hindi ka pa gumising. Nito. Nakahinga siya ng maayos at itinulak ang sarili para maupo sa kama. Isang bangungot. Binabangungot lang ako. Thank God, isa lang tong bangungot. Bulong niya. What? Ani Hannah habang kunot ang noo. Kaagad siyang umiling. Isa ng tagang kakilakilabot na panaginip. Pagdadahilan niya. Tungkol sa? Muli siyang bumaling sa babae. The genuine concern she's seeing in her eyes moved her. How she was really wrong about Hannah. Mga takot? Nanaginip ako ng takot. Alanganin niyang sagot. Sandaling natigilan ang babae bago tumango-tango. Masasaktan lamang tayo ng takot kung bibigyan natin to ng kapangyarihan. Anito bago marahang tinapik ang kamay niya. Thank you. Natandaan ko yan. If you don't mind me asking, kailan ka dumating? Kaninang umaga lang. Anito. Sebastian and I had pulled another all-nighter at Gold Hotel. Kumurap si Amber na muling nabuhay ang selos sa puso niya. Hindi pa niya alam kung bakit naisipan ng kanyang asawa na ilipat ang kanyang mga gamit sa ibang silid. At gayon pa man, nagpalipas ng gabi ang magaling na lalaki kasama si Hannah, habang hindi man lang nito sinasagot ang mga tawag niya. Pigilan mo sarili mo, Amber. Nagtatrabaho lang sila. Lihim niyang saway sa sarili. Ilang sandali pa tumayo na si Hannah. Pumunta lang ako dito para ipaalam sa'yo na handa na si Sebastian na makita ka. Hiniling nito na ihatid kita sa kanya. Ani Hannah. Dapat ipasundo niya lang ako kay Estelita o iba pang kasambahay. At bakit hindi na lang niya ako pinuntahan? May mga pagbabago sa mansyon, Amber. Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Muli siyang napatitig kay Hannah. Kung kahapon, nararamdaman niyang may pagbabago sa mansyon, ngayon kumpirmado na. At kung ano man yun, handa na siyang alamin upang maliwanagan ng kanyang isip. Mabilis siyang naghanda sa pakikipagkita kay Sebastian kung ang mga bagay ay hindi tila masyadong komplikado sa pagitan nila ngayon. Dumiretso na sana siya sa kanyang asawa na nakasuot lang ng damit pang tulog. Yayakapin to at sasabihin rito kung paano niya ito na-miss. Ngunit dahil ang mga bagay ay medyo mali ngayon, kailangan niya maging disente man lang kapag kaharap ito. Ilang minuto lang ay naghanda na si Amber. Binabagtas na nila ni Hannah ang daan patungo sa private office sa ibaba ng mansyon. Nang makarating sila, pinagbuksan pa siya ni Hannah ng pinto. Binigyan niya to ng makahulugang ngiti bago umalis ang babae. Pagpasok niya sa silid, agad niyang nabungaran si Sebastian. Nakatingin to sa labas ng bintana na kaharap nito. Good morning! Bati niya sa asawa. Nakakatawa lang kung paano siya ay may napakaramang galit ng mga salita upang sabihin rito dahil sa pakikitungo nito sa kanya nitong nakaraang 2 araw. Ngunit ang tanging nasabi niya lang ay kaaya-ayang good morning. Lihim siyang napairap. Lumingon si Sebastian sa kanya. Doon lang niya namalayan na may hawak ng baso ng alak sa kamay nito. Naglakad siya palapit sa mesa at hindi nawala ang mga mata nito sa kanya. Masama bang simula ng araw? Aniya rito at nag-iwan ng magandang distansya sa pagitan nila. Hindi ko alam, depende sa'yo. Malamig na sagot ni Sebastian. At anong ibig mong sabihin? Hindi to sumagot agad. Nagsalin ulit to ng alak sa baso at sumimsim doon bago nagsalita. Alam mo ba kung bakit ayoko ng mga sinungaling? Sinisira nila mabubuting tao at mga bagay.
Ang kasinungalingan ay lason at walang iniiwan kundi kapahamakan. Maingat na naglabas ng envelope si Sebastian sa drawer nito. Kung para saan, hindi niya alam. Si Sebastian ay nagsalita sa mga bugtong kung hindi lang nagtitimpi si Amber dahil ayaw niya magalit dahil sa baby niya. Baka kanina pa niyo ito tinalakan. Alam mo, wala akong maintindihan sa mga sinasabi. Si Leon and Marco tinanggal ko na. Apparently, after all these years, their loyalty is still questionable. Putol nito sa kanya bago muling sumimsim sa baso ng alak nito. Ano? Halos pabulong niyang sabi. Anong pinagsasabi nitong questionable loyalty? Doon na sumulak ang kanyang inis. Ano bang nangyayari sa'yo, Sebastian? You can just fire people. Kaya ko! Huwag mong questionin ang desisyon ko, Miss Gonzaga. Singha ni Sebastian sa kanya na ikinagulat niya. Nang mahimasmasan siya, mapakla siyang ngumiti. Miss Gonzaga? Hindi mo na ako tinuturing na asawa? Yun ba ang dahilan tungkol sa pagpapalit ng mga silid? Sa hindi pagsagot ng mga tawag? At sa walang puso at malamig na pakikitungo na to? Bakit? Masyado siyang nasaktan at naguguluhan. At hindi na siya magkakaroon ng isa pang segundo na kanyang mga bugtong. Gusto niyang malaman ang totoo ngayon din. Na manatiling tahimik si Sebastian, napasigaw na siya. Ang sabi ko, bakit? Dahil hindi ko kailangan ng sinungaling at manloloko na asawa. Sigaw nito, bago ibinato sa harap niya ang sobrang inilabas nito sa drawer. Bumukas ang sobre sa himpapawid at nagkalat ang laman sa sahig. Na maglanding ang isa sa paanan niya, agad siyang namutla na mapagtanto niya na ang mga larawan ang laman ng envelope. Litrato nilang dalawa ni Drew habang aki-aki siya nito papunta sa condo building ng binata. Sabi nila ang isang larawan ay nakakahalaga ng 1,000 salita. Ngunit sa 1,000 salita, iisa lang ang katotohanan. At desidido si Amber na sabihin kay Sebastian ang katotohanan tungkol sa mga larawang yun. Nanginginig ang mga kamay niyang pinulot ang picture na nasa kanyang paanan at ang iba pang nasa malapit lang niya. Pinag-aralan niyang mabuti ang bawat isa at napagtanto niyang hindi lang sa noong araw na muntik na siyang mawala ng malay habang kasama niya si Drew. Kasama na rin doon ang mga pagkakataong nakikipag-usap siya kay Drew sa loob ng hospital kung saan nandoon si Bianca. Malakas siyang napasinghap at nag-angat ang tingin kay Sebastian. Did you have someone stalk me? Tanong niya sa mababang tinig. Sobra-sobra ang sakit na nararamdaman niya, kaya nahirapan siya magsalita at huminga. I didn't. Walang pakaalam nitong sagot. Pero buti na lang, may nakagawa. Ang mga larawang yan ang pinadala ng hindi nagpapakilalang tao sa aking opisina. Noong isang araw habang nakikipag-usap ka kay Drew de Ocampo. Ang mismong taong sinabihan ko na wag mong kausapin. Nadurog ang puso ni Amber nang sabay-sabay na nilunod siya ng pagkakasala. Alam niyang may kasalanan siya, ngunit hindi nangangahulugan na hindi niya deserve ng chance para ipaliwanag ang sarili. Nagmamadali siyang humakbang palapit sa asawa. Please, let me explain, Sebastian. Pakiusap niya bago inabot ang kamay nito. Subalit mabilis itong tinabig ang kamay niya na para bang mayroon siyang nakakadiring sakit at bawal niya tong hawakan. Dahan-dahan niyang inaangat ang tingin sa asawa. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha na makitang kakaibang puot sa mga mata nito. Hindi mo ko hayaang magpaliwanag, hindi ba? Aniya rito. Ang iyong mga kasinungalingan ay nagdulot sa akin ng dewa sa pinakamatagal na nagsisilbing bodyguard sa aking pamilya. Kinumpirma ni Marco na kinausap mo siya para magsinungaling sa akin tungkol sa pakikipag-usap mo kay Drew. Nagbitiw din si Leon na malaman nitong tinanggal ko si Marco. Lalo siyang sinakop ng konsensya at naguguluhang umiling. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Iniligtas ni Drew si Bianca, Sebastian. Imposibleng wala to doon. Besides, kaibigan ko rin si Drew. At akong asawa mo, Amber. Dapat mo sabihin sa akin ang lahat. Bawat bagay. Sigaw ni Sebastian. Nangako ka sa akin na hindi mo to makikita. At tinanong kita ng 100 beses. Pinagkatiwalaan kita, Amber.
Pero pinagmukha mo kung walang utak. Marahan tong umiling. At hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita muli. Napaiyak na si Amber sa sinabi ng asawa. Bawat salitang sinabi nito ay tila patalim na tumusok sa kanyang puso. Hindi ko sinasadyang itago mga bagay sa iyo, Sebastian. Natakot ako na baka kung anong isipin mo. Ano? Ano sa tingin mong iisipin ko, Amber? Marahas nitong pinutol sa kanya. Do you think that I'd be glad to know that my wife was seeing my enemy behind my back? And she was lying to me about it? Ha? Ngumisi ito. Sabihin mo sa akin, Amber. Masaya bang magsinungaling sa akin? Nag-usap pa kayo ni Drew? Kung gaano ako kabugok na 2 beses ako naloko sa iisang lalaki? Masaya ka ba na pinagtaksilan mo ko? Hindi siya makapaniwala sa walang katumbas na galit na nakikita niya sa mga mata ni Sebastian. Isang galit ang nakadeklara sa lahat para rito. Sagutin mo ako, Amber. Angal nito nang tumahimik siya. Napahagulhol na si Amber. Sebastian, please! Pagmamakaawa niya at sinusubukang abutin ang kamay ng asawa. Subalit mula itong umatras. Lalo siyang napaiyak. Hindi niya alam ang gagawin para pakinggan siya ni Sebastian. Ang alam niya lang, she had to at least let him know about her explanation. Hindi pa niya nasasabi ritong tungkol sa pinagbubuntis niya. Kailangan niyang sabihin kay Sebastian ang tungkol sa kanyang anak, sa baby nila. Isang surge of strength ang bumalot kay Amber habang iniisip niyang kanyang hindi pa isinisilang na anak. Hindi siya dapat tumanggi sa pagkumbinsi sa kanyang asawa tungkol sa kanyang kawalang kasalanan. She must not. Na magsimulang humakbang si Sebastian patungo sa pinto, ay hinabol niya to. Nagmamadali siyang humarang sa daraanan nito at mabilis na nagpaliwanag. Kung iniisip mo na may nangyari sa pagitan namin ni Drew, tulad ng ipinapahiwatig ng ilang mga larawan, please, maniwala ka sa akin. Walang nangyari, Sebastian. How could I when you and Bianca were? Umiling siya nang lalong naningkit ang mga mata ni Sebastian. Alam niyang kailangan niyang bilisan ng kanyang paliwanag. Tinutulungan lang ako ni Drew. Muntik na ako mawalan ng malay nung araw na yon. Kasi, shut up! Putol nito sa kanya habang nag-aapoy ang mga mata sa galit. Wala sa mga paliwanag mo mahalaga ngayon. Sinungaling ka, Amber? Hindi na ako maniniwala sa iyong mga salita kailanman. Deklara nito. Nang walang ibang salita, humawak si Sebastian sa braso niya at galit na kinaladkad siya patungo sa pinto. Mabilis itong binuksan at itinulak siya palabas ng kwarto. Tapos na ako sa iyo, Miss Gonzaga. Anito, bago sinara ang pinto. Sandaling napatulala si Amber sa sinabi at ginawa ni Sebastian. Napakaraming emosyon at umiikot sa puso niya. Naroon ng takot, pait, sama ng loob, hawa sa kanyang sarili at marami pang iba. At ni hindi niya alam ang uunahin. Nang mahimasmasan siya ng bahagya, sinubukan niyang buksan ang pinto, subalit nakalak na yon. Ngunit hindi naging hadlang sa paulit-ulit niyang paghampas sa pinto habang tinatawag ang pangalan ng asawa. Hindi siya maaaring sumuko ngayon, kahit na kailangan niyang ubusin ang bawat natitirang lakas para lang makinig si Sebastian sa kanya. Gagawin niya yon. Hindi lang puso at kasal niya ang nakasalalay, ngunit pati na rin ang buhay ng kanyang sanggol. At ang pagsuko ay hindi kailanman isang opsyon. Hindi kailanman. Please, Sebastian, mag-uusap tayo. Aniya, habang patuloy na hinahampas ang pinto ng private office. Ang kanyang mga iyak ang nagsusumamo ay nagpatuloy sa isang magandang minuto. Ngunit sa kabila ng pagkawala ng kalahati ng kanyang lakas at boses, nanatiling nakasara ang pinto. Just like Sebastian Hart for her reasons. Amber? Alanganing tawag sa kanya ni Ma'am Divina. Lumingon siya sa kaliwa niya at nakita niya sina Ma'am Miranda at Fernan na nakatayo ilang metro ang layo sa kanya. Kasama rin ng mga ito sina Hannah, Ivy, Trayton at ilang pang makatulong sa mansyon. Please, kailangan ko kausapin ang asawa ko. Please help me.
Mabilis na humakbang palapit sa kanya si Ma'am Divina. Subalit bago pa man to makarating sa kinaroroonan niya, mabilis tong sinaway ni Fernan. Hindi mo tutulungan yan, Divina. Subukan mo at tayong dalawa ang mag-aaway. Malamig na banta ni Fernan. Sandaling pinaglipat-lipat ni Ma'am Divina ang tingin sa kanya at kay Fernan. Ang matandang babae ay mukhang naguguluhan. But in the end, she made her way back to where she was, beside Richard. Tahimik siyang humingi ng tulong sa ibang mga tao na nandoon. Nakatingin sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahasa gumalaw kahit 1 pulgada. Pero sa huli, tinahak nito ang daan pabalik sa kinaroroonan nito. Sa tabi ni Fernan, tahimik siyang humingi ng tulong sa iba pang mga tao na nandoon na nakatingin sa kanya. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahasa gumalaw kahit 1 pulgada. Not even her suffering, like that would make them help her. Muli, mapait siyang humagulhol at mariing pumikit. Hindi pa niya naramdaman ang pagiging walang magawa sa loob ng mahabang panahon. Ang huling pagkakataon na nararamdaman niya yon ay ang noong pumanaw ang kanyang ina. At least noon, alam niya pagdating ng panahon, mas gaganda ang pakiramdam niya. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya alam kung pakikinggan pa ba ni Sebastian ang kanyang paliwanag at sa huli ay patatawarin siya. At masakit malaman na mismong asawa niyang gumagawa sa kanya. Maya-maya pa, nakaramdam na si Amber ng pagkaliyo. Mahigpit siyang kumapit sa seradura ng pinto upang sanay doon kumuha ng lakas. Subalit nauna nang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Unti-unti siyang napaluhod sa sahig habang patuloy pa rin sa paghikbi. Nang mabitawan niyang seradura, ay tuluyan siyang natumba sa sahig. Saka pa lamang siya pumikit at humiling na sana pagising niya, ang lahat ng yun ay isa lamang masamang panaginip. Sa kabilang banda, na muli magkamalay si Amber, nakahiga na siya sa kama ng bagong kwarto niya. Una niyang nabungaran ang mukha ni Estelita. Thank God you're awake now, young lady. Anang matandang katulong. Kumurap siya at sandaling inalala mga kaganapan kanina. At nang tuluyang magbalik sa isip niya mga yon, malungkot niya muling ibinalik ang tingin sa matanda. Gaano ko katagal na wala ng malay? Tanong niya. Mga 1 o 2 oras, anak. Sagot ng isang pamilyar na tinig na nasa kabilang bahagi niya. Mabilis siyang napalingon sa direksyon ng boses at napabuntong hininga na makita niya si Lola Imelda. Nakaupo to sa kanyang wheelchair na may simpatya sa mukha. Ang matandang babae ay mukhang napakahina. Mas nangayayat din to kaysa nung huli niya tong makita. Halos 1 linggo nang nakararaan. Ngunit gayon pa man, nagawa niyang ngumiti rito. At yun lang ang kailangan niya para bumangon sa kama at umiyak. Grandma, si Sebastian, he hates me. Mapait niyang sabi sabay abot sa kamay na matandang babae. Hindi tulad ng kanyang asawa, hindi nagpatinag ang matandang babae. Malugod nitong tinanggap ang haplos niya. Lalo siyang naiyak. Sabi niya, hindi na siya maniniwala sa akin kahit kailan. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang malamig na mga salita ni Sebastian. Paulit-ulit siyang nasasaktan kung paano naging ganun ang relasyon nila mag-asawa sa isang iglap. Hindi niya alam. Marahil nga kasalanan niya. Naglihim siya, nagsinungaling. Pero yun lang ang ginawa niya. She never cheated on him. Like what that anonymous sender of those malicious pictures of her and Drew would want to put it. Hinding-hindi niya gagawin yun. She loves her husband. Sa pagkasira, mas pinapalhagan niyang kanilang kasal kaysa sa anumang bagay ngayon. At gagawin niya ang lahat para protektahan ng mayroon siya. Subalit hindi niya rin alam kung paano yun aayusin. Ngunit kahit paano niya gustong ipaliwanag ang lahat rito, ayaw man lang nito makinig sa kanya. That's why she felt so helpless, stuck. Estelita, iwan mo muna kami ni Amber. Narinig niyang utos si Grandma Imelda. Agad siyang nag-angat ng tingin sa matanda. Tipid tong ngumiti at masuyo nitong pinahid ang luha sa kanyang pisngi. Oh my poor Amber. Nang sabihin ni Estelita na nawalan ka ng malay at sinabi ni Fernan na walang dapat tumulong sa'yo, lumabas ako ng silid
at nagpadala ng isang tao na dalhin ka dito. Anito, bago nagbunga ng hininga. Nasa mga mata ng matanda ang matinding awa para sa kanya. Hindi taga pinilampas si Fernan ang pagkakataon para pahirapan siya. Alam nitong may problema silang dalawa ni Sebastian, kaya malakas ang loob nitong pahirapan siya. Hindi ko po niloko si Sebastian, Grandma. Please, maniwala ka. Maaari nagsinungaling ako sa pakikipag-usap kay Drew, pero never ko niloko si Sebastian. I could never. I will never. Muli, mariin siyang pumikit at nagyuko ng mukha. Sobra na ang sakit na nararamdaman niya. Inakusahan siya sa isang bagay na hindi niya ginawa. And it's costing her everything. Anong uri ng kawalan ng katarungan yon? Naniniwala ako, Amber. Alam kong mahal na mahal mong apo ko, kaya wala kang gagawin para ilagay sa panganib ng pagmamahal mo sa kanya. He is just in pain too. At kapag to ay nasa sakit, ay kinukulong nito ang kanyang sarili sa mundo. Kahit sa akin, sa takdang panahon, he will come to his senses and... Paano kung hindi? Mangiyak-iyak niyang putol sa matanda. Nakita niya ang pagsislap ng takot sa mga mata ng matanda. Marahan tong ngumiti. Walang higit na kapangyarihan dito kaysa sa kung anong hawak ng pag-ibig. Walang bagay sa mundong tong hindi kayang daigin ng pag-ibig. At kaya, magtiwala sa pag-ibig mo. Mahanap ang daan pabalik sa isa't isa. Muli siyang suminghot. Gusto niyang makakita ng kalinawan at ginhawa mula sa mga salita ng matandang babae. Ngunit hindi pa rin mapakali ang kanyang puso. Halos wala ng pag-asa. Subalit gayon pa man, pilit siyang tumango. Ang matanda na lang ang kakampi niya sa bahay na to. Ayaw niyang pati ito sumama ang loob sa kanya. Nang tuluyan siyang kumalma, muling nagsalita si Grandma Imelda. Alam kong walang sino man sa bahay na to ang interesadong malaman ng iyong katotohanan. Pero gusto ko, ngayon, sabihin mo sa akin kung ano nangyari. All of it. Sa mabibilis na salita, ay sinabi ni Amber sa matanda ang totoo. Hindi siya nag-iwan ng anumang detalye. Nais niya may makaalam ng kanyang katotohanan. Isang pagkakataong ayaw ibigay sa kanya ng kanya ni Sebastian. Sandaling natahimik ang matanda nang matapos siya sa pagpapaliwanag. Maya-maya pa, marahan itong hinaplos ang likod ng kamay niya. Lalabas ng katotohanan at matatauhan na si Sebastian nang wala sa oras. I will see to it. Marahan siyang umiling at nakonsensya. Hindi ka na dapat mag-alala na ganito, Grandma. Ay, nakagat niya ang ibabang labi nang nabitin ang kanyang mga salita. I will see to it that no stones will be left unturned, Amber. Malino na sa akin ngayon. My family's enemy is close. Seryosong sabi ng matanda. Humigpit ang kapit nito sa kamay niya. Grandma? Pukaw niya sa matanda. Ilang sandali pa kumurap-kurap to at tila nahimasmasan. Bakit hindi ka na magpahinga buong araw, Amber? Ang araw na to'y napakasaya para sa'yo. Papadalhan kita ng pagkain dito kay Estelita. I cannot risk na makita mo ulit ang supladong apo ko sa oras na to. Alam kong sobrang galit pa rin ito, which is by his own doing. Who knows what he might say or do again? Anito. Tama si Grandma Imelda. Napakasaya ng araw na yon para sa kanya. At base sa huling pag-uusap nila ni Sebastian, talagang desidido tong huwag na siyang makita. Bagay na isipin pa lang niya ay masakit na. Marahan siyang tumango at sumang-ayon sa suhestyon na matanda. Magiging maayos din ang lahat, Amber. Sabi pa nito bago bumaling sa pinto upang sana'y magtawag ng katulong. Subalit bago pa man to magawa yun, muli niya tong tinawag. Grandma? Mabilis tong bumaling sa kanya. Desidido siyang sabihin muna kay Sebastian, pero sa nangyari sa pagitan nila, alam niyang hindi na magiging posible ang paunang plano niya. Marahan niyang inabot muli ang kamay ni Grandma Imelda at ipinatong to sa kanyang tiyan. Buntis po ako, Grandma. Dinadalo ko po ang baby ni Sebastian. Sandali sila nagkatinginan ng matanda bago magkasabay na tumulo ang kanilang mga luha.